May panibago tayong gagawin. Nasa kaha. Trouble 9. Sabi, nakitalasin ko muna. Ay, bali testingin ko lang muna natin. Tingnan natin kung umaandar. Ano ba talaga? Bale, ito wala siyang tunog. Napakalakas ng ulan dito. Bale, ito kakalasin ko muna. Wala siyang tunog eh. Mahirap ng iyontok. Baka mamaya may masunog pa. Kalasin ko lang. Bale, ito sira yung ACR natin. Ito yan. Bale, ang value nito BT152. Parang ceramic. Bale, hindi na siya nag-on. Bale, may tester tayo dito. Ayaw na siya mag-on. Bale, ito yung on yan. Ito off. Dapat may ilaw man lang siya na ganyan, no? Wala. Bali, kapitan ko lang ng buo. Bali, ito ipapalit natin. Ito 10812. Bali, kabit ko lang. Tagal pa ba yan? Bali, ito, nakakabit na. Kabit na siya. Bali, yun ko na. Ayun, umaandar. Yun. Dapat ganyan, pagkabuo. Maganda rin kung may DIY na tester na pang test ng SCR. Para sure na maandar. Bali, okay na. Bali, ito na ikakabit ko, yung buo. Wow, galing ha. Kabit ko lang. Bali, ito. Nakalimutan ko sabihin. Bali, yung kakabit natin, meron na siyang connected na sa likod. Sa pinaka, niya. Ang ano nga? Sa gitna. Ito. Bali, lalagyan na natin siya ng pad. Hindi pwedeng wala kasi magkakaroon ng grounded dito sa sa pinaka heatsink. Kaya kailangan meron na ilagay. Dapat di siya mahalo dito. Kabitan ko lang. Pati nga pala yung MOSFET natin dalawa, lalagyan na rin natin to. Bali, mamaya ipapakita ko kung ano yung pagkakalagay kung paano. Kabitan ko lang. Pinabilis mo na naman. Bali, ito, nakakabitan ko na. Lalagyan na natin ng silicone pad. Wow, galing ha. Delikado kasi yung output nito pagka sumama rito sa heatsink. Maaaring makaground to sa pindutan. Bali, ito may plastic naman nakalagay dito. Nasaan ba? Talas lang tayo. Ayan ang plastic kasi siya, kaya pagka nag-iinit yung mga MOSFET natin, ayan, plastic siya. Hindi siya pure na yung heat resistance. Dahil pagka nag-iinit yung MOSFET, nalulusaw din. Kaya mas mabuting lagyan natin ng silicone kung maglalagay tayo ng ganito. Bale, yan. Bali, check lang natin kung nagkaroon ng ground sa sa heatsink.
Bale ito, ilang natin ang buzzer, ilalagay natin sa heatsink. Bali wala naman, kaya wala naman. Bali wala silang lahat, wala. Bali yung nasa dulo, yung reverse polarity na to, hindi ko na nilagyan kasi nagsosolo naman siya ron eh. Nag-iisa na lang siyang wala. Kaya kahit naman dumikit siya rito sa heatsink, wala naman magiging problema. Papansin natin yung tornilyo natin sa heatsink, di naman siya kasama sa may copper sa board. Kaya kahit tumikit dun yung reverse polarity natin na isa, MOSFET, walang magiging problema. Bali ito, testingin ko lang kung okay na, kung gumagana na. Bali ito, ang ganda lang natin kung may tumutunog, kahit mahina lang. Bali yan, may tumutunog na siya, hindi katulad kanina wala. Bali pwede ko nang lagyan ng baterya. Sabit ko lang. Ayan. Bali umaandar na siya. Ayan. Bali lakas lang natin, nakasagad ng hina. Ayan, nakatodo na. Bali number 9 na siya. Bali natin. Bali yan lang, mahina lang siya. Bali lapit ko lang yung camera natin para makita natin kung gaano ko kinakain. Bali wala nga, bakit ba ganun? Matagal pa ba yan? Bali yan, yan ko lang. Bali naglalaro siya sa 20 ampere, 200 watts. Bali mahina, medyo adjustan ko ng konti ng lakas para medyo magandang manghuli. Ayusin ko lang. Bale ito, isingin na natin. Bale ayan na. Bali 23 ampere, bali 300 watts. Okay, 300 watts naman siya. Bali sa ganitong kaliit na inverter, okay na yun. Tumaas lang ang bagya, baka kasi masira lang. Bali yung magpapaandar kasi sa ano niya, sa transformer niya, dalawang piraso lang. Ito, left and right, SCR, saka ito yung reverse polarity. Kaya sa ganung kain sa baterya, okay na, parang di nasisira, parang di na rin nag-iinit. Bali yung problema nitong inverter na to, okay na.